Sa gitna ng tumitinding tensyon sa politika, muling inilunsad ng PNP ang kanilang media security vanguards na layong tiyakin ang kaligtasan ng mga miyembro ng media. Sa ngayon kasi, kabilang pa rin ang bansa sa mga deadliest countries para sa mga journalist. Narito ang agenda report ni mobile journalist Joan Manalo. The police force will be the first line of defense for journalists, and those who will persecute the media will be held accountable. Ito ang pangako ng PNP at Presidential Task Force on Media Security or PTFOMS sa harap ng tumitinding banta ng mga mamamahayag sa bansa bilang pagtugon sa panawagan para sa malayang pamamahayag at seguridad ng media. Ni-reactivate ng PNP ang kanilang media security vanguards na itinatag noong 2022. With the launch of ito sa media vanguards natin ng PNP, alam na ng media kung saan sila pupunta. Ngayon po, ang PTFOMS, magkakaroon na po ng kaparusahan ang anumang krimen na gagawin laban sa media. Mas paiigtingin ng task force ang koordinasyon sa iba pang mga ahensya tulad ng DOJ at NBI para masiguro ang kaligtasan ng mga mamamahayag lalo na't nalalapit na ang May midterm elections. Isa pa rin ang Pilipinas sa deadliest countries in the world para sa mga journalist. Pero may ipinagmalaki naman si PCO Chief Jay Ruiz. Sa taong 2024, ni isang media personnel, wala akong namatay. So, first yan in 20 years. Yun yung good news. Itong mga media killings ay talagang binigyan po ng direct na utos ng Pangulo na tiyakin na tuloy-tuloy itong record na to. Na hanggang sa 2025, hopefully po, kahit eleksyon, wala akong masasaktan o walang mamamatay sa hanay ng media. May paalala naman ng task force sa mga politiko. Dapat alam din nila yung role ng media. Dapat hindi sila onion skin halimbawa kasi tumatakbo sila ng public office. Sa panahon ng laganap na disinformation at tumitinding political tension sa bansa, ang seguridad ng mga mamamahayag ay hindi na lamang usapin ng personal na kaligtasan, kundi maging ng ating karapatan sa tama at makatotohanang balita. Kaya sa harap ng mga bagong banta at papalapit na halalan, patuloy ang pakikipaglaban para sa malayang pamamahayag. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.